Naglabas sa Malacanang ng mga bagong kautusan kaugnay sa food security, supply at tungkol sa paglaban sa kriminalidad sa bansa. Ang detalye ng mga kautosang yan sa report ni Alan Francisco. Kasama sa prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Zero Hunger at Nutrition Security na nasa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Nanawagan si Pangulong Marcos sa government agencies na magkaisa sa pagtugon sa food security at proper nutrition. Sa Memorandum Circular No. 47 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan ni President Marcos ang mga ahensya at lokal na pamahalaan na suportahan ang implementasyon ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Isa ito sa programa ng Task Force on Hunger na layong i-institutionalize ang hakbang para labanan ng gutom at maitaguyod ang nutrisyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga community-based organizations. Mabilis at simpleng proseso. Yan ang gusto ni Pangulong Marcos sa importation o pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Kasama sa utos ng Pangulo ang pag-alis ng non-tariff barriers para marisolba ang tumataas na domestic prices o presyo ng agricultural commodities. Batay sa Administrative Order No. 20 na nilagdaan ng Executive Secretary Bersamin, nakasaad na patuloy pa rin ang administrative constraint at non-tariff barriers. Ito ang dahilan kaya tumataas pa rin ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapabilis ng administrative procedures para sa transparency at predictability ng mga patakaran sa importasyon. Makatutulong ito upang matiyak ang food security, mapanatili ang sapat na supply ng agricultural goods, at mapaunlad ang local production. Inatasan din ni President Marcos ang Agriculture Department, DTI, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission, DILG, DOJ, NBI at PNP na bumuo ng surveillance team para matiyak ang epektibong implementasyon ng administrative order. Inatasan din ni President Marcos ang lahat ng ahensya, LGU at instrumentalities na suportahan ng pagpapatupad ng 2024 National Crime Prevention Program ng DILG. Nakasaad ito sa Memorandum Circular No. 46 na dapat ipatupad ang programa sa lalong madaling panahon. Ang National Police Commission ang pangunahing ahensya na naatasang tumutok sa naturang programa. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.